Dahil mission po namin na kayo'y mapangiti, patuloy ang pamimigay namin ng positive energy. Good news na mga kapuso! Hugis oblong, korteng bote, at namimintog na bilog. Iba-iba man ang hugis ng avocado, ang pagkasiksik ng sustansya nito ay pare-pareho. Kilala ito sa tawag na aguacate sa Spanish, alligator pear o avocado sa English, at avocado naman sa ating mother tongue. Nagmula ang avocado sa isang bayan sa Mexico at noong 1890, ipinakilala ito sa ating bayan ng mga Kastilang mananakop. Pero noong early 1900s lang ito sumikat. At noong 1913, kumalat ito sa buong bansa kung saan karamihan ng mga puno nito ay sa mga bakura nakatayo. Seasonal kasi yung avocado, once a year lang mag-fruiting siya. Aming pinuntahan ang isang farm sa Indang, Cavite na may mga puno ng avocado. Kasi sa seed naman nag-uumpisa yung pagtatanim ng avocado. Nagsisimula sa 5 to 10 years bago siya mamunga. 3 klase ng avocado ang makikita rito. Merong fuerte na hugis bote. Hopkins naman ang tawag sa bilog na uri ng avocado. At bacon ang tawag sa oblong shape na avocado. Hindi lahat ng bunga sa isang puno ay maaring i-harvest. Kailangan kasi munang hintayin na mag-mature ang avocado sa puno. At isang paraan para malaman kung ito ay pwede ng pitasin ay sa pamamagitan ng pag-shake nito. Kapag narinig na gumagalaw ang buto nito sa loob, pwede na itong pitasin. At dahil fresh from the tree ang avocado, idediretso na natin to sa kusina kung saan naghihintay si Chef Robert Tan. Isang makabagong approach ang gagawin natin sa nakasanayang nating avocado snack. Ito ay ang avocado cream cheese snack roll-ups. Para sa filling, ihanda ang cream cheese, avocado, bacon, hiniwang kamatis, cilantro, spring onion, cumin, lemon juice at tortilla wrap. So ang una natin gagawin sa isang mixing bowl, paghahalu-haluin natin ang ating mga ingredients. Ilagay ang cream cheese na dapat nasa room temperature para madali itong madurog. Sunod na ilagay ang avocado, onion, cilantro, bacon bits, diced tomato, spring onion, cumin at lemon juice. So after 3 to 5 minutes, ready na ang ating filling. I-make sure lamang natin na nahalo natin mabuti lahat ng ingredients, lalo na yung cream cheese. Dapat lahat nadurog natin at nahalong mabuti. I-prepare na ang tortilla. Pantay na ilagay ang filling sa gitna. I-roll ang tortilla. Saka ito hiwain. Then, ready nang i-plate ang roll-up. Mag-sprinkle ng bacon bits sa ibabaw ng roll-ups para sa crunch factor. At spring onions naman para maging appetizing ang presentation. Ayan, at ready na ang ating avocado cream cheese roll-ups na swak sa 2 hanggang 3 tao for 80 pesos. Ang prutas na avocado ay bibida sa isang European dish na gagawin natin ngayon. Presenting ang white chicken chili. I-prepare na ang chicken broth, beans, manok at salsa verde na mula sa pinaghalo-halong basil, parsley, garlic, capers, olive oil, lemon juice at asin. Ihanda na rin ang cumin, cilantro, tortilla chips at ang magbibigay ng tamis sa ating soup, ang avocado. Ang una natin gagawin ay ang salsa verde. Paghalu-haluin lang ang parsley, basil, capers, garlic, olive oil, lemon juice at konting salt. Ngayon, matapos natin silang haluin, ilalagay lang natin sila sa food processor or sa blender at i-blend natin sila. Ito ang magsisilbing pampalasa ng ating soup. At kapag nagawa na ang salsa, pwede nang gawin ang soup. Sa kumukulong chicken broth, ilagay na ang hinimay na laman ng manok, beans, salsa verde, konting cumin at asin. Paghalu-haluin, pakuluan at isimmer sa loob ng 5 minuto. So matapos na kumulo ang ating soup, ang gagawin na natin, ililipat na natin siya sa ating lalagyan. Pagkalipat ng soup, ilagay na ang cilantro, onion leeks, spring onion at tortilla chips. So ang avocado, ito ang magbibigay ng kakaibang texture at kakaibang lasa sa ating soup.
Iserve na ang white chicken chili na bubusog sa 4 hanggang 6 na tao for 180 pesos. Bakit nga ba star ang avocado sa larangan ng nutrisyon? Taglay kasi nito ang pinakamataas na protein content kumpara sa ibang mga prutas. Mas marami rin ang potassium nito kesa sa saging. Lutein na mahalagang nutrient para sa good eyesight at healthy fats. Sa isang restaurant naman sa may Jupiter Street sa Makati, nadiskubre namin ang isang sandwich na may kakaibang pampalasa. You might notice that some of the things you find in Manila are just avocado shakes or whatever it is, but for me, I feel like you should have avocado in a lot of things. It's that good of an ingredient. Gawa ito sa bacon-wrapped hotdog, potato bun, sour cream at avocado. Ito ang avocado dog, ang avocado and hotdog in one. Simple lang itong gawin. I-deep fry lang ang bacon-wrapped hotdog. Habang niluluto ang hotdog, lagyan ng butter ang bun, saka ito i-toast. And toast. Hanguin ang hotdog, ipalaman sa potato bun, saka ilagay ang avocado at sour cream. At ready na tong iserve. Ang avocado mabibili for 190 pesos. It's unexpected, but it's really good. I've never had a sausage with bacon and avocado in it, and it just works. Sa iba't ibang putahe at presentasyon, ang avocado talagang swak ang sarap at nutrisyon. Kaya sa susunod na kayo'y mamalengke, huwag kalimutang bumili ng avocado upang inyong masubukan ang mga putaheng dekalibre.